Narating po ng mag-asawang Pinoy ang Distant Early Warning o DEW line sa Arctic region na bibihira pong mapuntahan ng mga Canadians dahil halos dulo na po ito ng Canada sa norte. Panoorin kung ano nga ba ang makikita sa DEW line at bakit ito mahalaga sa Canada. Narito ang report. Maagang naghanda ang Pinoy na si Jojo Ilustre at kanyang asawa na si Yam para puntahan ang Distant Early Warning Line o DEW line kung tawagin sa Nunavut. Ang DEW line ay isang early warning system na itinayo ng Canada at Amerika noong 1950s laban sa banta ng mga Russian missile attack noong panahon ng Cold War. Namangha ang mag-asawang Pinoy nang makita ang military facility na parang napapanood mo lang daw sa pelikula at hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na marating ito. Merong dalawang radar dish doon na ang estimate ko siguro 25 floors up. Yung taas niya malaki. Talagang pag ano mo, mapapaganon ka eh. Dahil nga it's something that's unusual, 'di ba? Na hindi mo nakikita parate. Ang mag-asawang Pinoy ay nagtatrabaho ngayon sa isang grocery store sa Sanirayak, Nunavut, kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na marating ito. Kasi nga very remote. The only way na nakakapunta ka rito is eroplano na maliit, na mahal ang airfare, kaya hindi friendly to tourism. Itinayo ang DEW line noong 1957 pero hininto ang operasyon nito noong 1993. Ngayon pinaplanong buhayin muli ang military cordon sa Arctic region dahil sa panibagong banta mula sa Russia. The gravest threat to Canada, especially in the north, comes from the increased movement of Russian infrastructure further and further north towards the Arctic Circle, which has been occurring especially since the illegal and unjustifiable further invasion of Ukraine in 2022. Naglaan na ang Canada ng $40 billion para sa military operations sa Arctic region, kasama na ang pagsasaayos sa early warning system. Hindi na daw aasa ang Ottawa sa Amerika na gusto lamang sakupin ang Canada. We will no longer rely on others to defend our Arctic security or to fuel our economy. We're taking full responsibility for defending our sovereignty. And we are unleashing a range of new economic opportunities for the over 140,000 Northerners who will benefit from stronger, more connected communities, more opportunities, and a higher standard of living. Naniniwala si Ilustre na ang hakbang na ito ng gobyerno malaki ang maitutulong hindi lamang sa seguridad ng Canada, kundi pati sa kabuhayan ng mga komunidad sa Arctic region. Especially yung mga ganong klaseng livelihood, binibigyan sila ng dignidad, right? Binibigyan sila ng purpose, right? Siyempre yung financially mag-grow yung community. Pag nag-grow yung structures doon, malaking impact yun na siya mapapasigla nila lalo yung kung anong meron na ngayon. Bukod sa military facility, napapasyalan din kapag summer ang paligid ng DEW line, kabilang ang karagatan kung saan madalas din daw silang makakita ng mga buto ng mga higanting balyena na bibihira mong makikita dito sa Canada.